Good morning mga katalapya. Ito ngayon mga katalapya, ito yung mga tools na ginagamit sa pag-collect ng data sa water quality. Ito mga katalapya, ito yung para sa water sample ko. Ito yung TDS. Binili ko ito sa Lazada. Tanggalin mo lang ito, press mo yung on, i-soak mo sa tubig, makakuha ka ng reading sa TDS mo. Ito naman post-feed para sa pool, pero pwede na rin ito magamit natin sa fish tank natin. Ito Amazon, ito wala itong bininda sa Shopee or sa Lazada. Ano ito, post-feed strip. Oy, hindi pa na-open, hindi ko pa ito nagamit. Saka meron yung may para sa water sample, kuha ka lang ng isa, isok, ibabad mo dito sa isok mo dito sa water sample, makakuha ka ng reading sa post-feed. Ito naman mga katalapya, ito yung pH paper. Isok mo lang yung itong pH paper is i-ano mo sa water sample mo, pagkatapos may mga color, i-match mo lang color, maano mo na yung reading. The same dito sa post-feed. Ito ammonia alert ito. Lagay mo water sample dito, idikit mo yan sa loob. After few seconds, may reading na tayo sa ammonia. Ito naman ang refractometer, para ito sa salinity, lalo na kung katulad namin, nandito kami sa Cordova, brackish ang water namin, merong medyo mataas ang salinity. So dito sa amin, ang salinity is only 5 ppt lang, parts per thousand po. Ito, lagay mo lang sample dito, close mo dyan, tingnan mo sa eyepiece, ma-reading mo na. Minsan i-ano mo nito mga katalapya, i-ano mo ito, i-calibrate. Magamit ka ng demineralized water or distilled water. Ito yung dissolved oxygen analyzer. I-check din natin ang yung dissolved oxygen ng fish tank natin. Ito mga katalapya, medyo tricky po ito. Kasi binili ko ito sa Lazada, pagdating niya, itong probe, itong dissolved oxygen membrane niya, hindi pa yan. Katulad nito, hindi, wala pang solusyon. Paglagay mo sa solusyon, nandito yung solusyon, paglagay mo sa loob, tricky yan. Kasi kung may bubbles dito sa loob, dito kung may bubbles dito, ang mangyayari niyan, hindi ka makakuha ng accurate reading. Ito yung solusyon. Kasi ito yung nag-connect mo dito, tanggalin mo ito, connect mo dyan, connect mo dito sa dito, pagkatapos isok mo lang, makakuha ka ng reading dito. Digital ito, pero tricky ito mga katalapya.
Ito yung mga membrane niya. Yun. Kaya dito, balik natin. Ito din ang digital wing scale natin. Pag start natin, i-monitor din natin yung growth ng tilapia every month para malaman natin ang growth rate niya every month. Ito yung digital, hindi pa ito nagamit. Saka mas mabuti siguro mga katilapia na hindi na lang kayo magbili ng ganito, mag-subscribe na lang kayo sa channel ko para hindi na kayo bili kayo, medyo may kamahalan din ito eh. At saka pwede naman kayo magtanong sa akin sa sa channel ko. So thank you very much mga katilapia. Ito yung mga tools natin para ma-monitor natin yung water quality natin at saka yung growth rate ng tilapia natin. And then every time mag-video ko, i-post ko para maka-follow kayo kung anong nangyari sa tilapia natin. Okay, thank you very much mga tilapia. Bye-bye.